Hello everyone! Happy Easy Day and Happy OVI Day! Kumusta yung mga ka-easy at ka-OVI natin dyan? Nako, ngayon talaga, grabe, jump pack sa head office natin because of the presentation ng ating franchising division. Kaya, naku po, sooner, maririnig nyo na rin po dito sa ating Facebook Live kung ano yung franchising division natin. But for now, ito po yung schedule natin, skills training at bagay na bagay. Kasi nga kailangan natin talaga ng special skills para palakihin yung negosyo natin. And dito, sa Empowered Consumerism, sa AIM Global and OBI, libre po yung skills training dito sa Facebook Live. Yung oras nyo na lang po yung kailangan para makatuto kayo sa aming ipipresent sa inyo na training at ituturo na skills sa inyo. So once again, my name is Ping Eday. I am one of the training specialists of AIM Global Empowered Consumerism and Orbis Victus International. So bago tayo magsimula, gusto ko lang mag-shout out sa mga few na mga supporters natin and syempre sa mga guest natin. So Joel Mupas from Culiat, Quezon City, Joshua Acosta, shout out din sa iyo. Ang dami niya ring sina-shout out dito, Ruth Mehabuob, good morning din sa iyo, Ruth. Pea Palau, watching from Kuwait. Mia Sereno, good evening din sa iyo. Pauline Rodriguez and Angeline Porcioncula, good morning din sa inyo. Yan. Blanco Jinky and Babe Giganto, hello din sa inyo. Ayan. Marami na sinashoutout sila. Sige po, sunduin nyo na po ang mga guests ninyo at yung mga members ng inyong grupo at ng inyong team. Jimton Lugade, good morning din sa iyo. Diana Michi, hello. And to Sacrifice Barrientos from Saudi Arabia, hello Sacrifice. Arniel Dabam from Antipolo, Richel Martinito from Saudi Arabia, and Jeffrey Mafe Nacionales from Malaysia, Kitty Lee from Qatar, how are you? Che Coma, good morning din sa iyo. Vilma Garate from Bicol, Sorsogon, Willie Ferrer from Pasay City, and of course, si Juliet Sakurada from Japan. How are you, Ma'am Juliet? Giselle Aguimod, good morning din sa iyo. Arlene Cantones from CDO, Phoenix Empire. So hello sa mga taga CDO. Then Dina Enolba and Raylene Bourbon, kumusta na po kayo? Eugenio Guasis, ayan, nakapasok na marami po. Sige po, magsundo pa po tayo. Febe Locton, watching from Saudi Riyadh. Mentor Evie Ambrosio from Hong Kong. Ayan. Eugenio Guasis, thank you sa mga shoutout mo. Christian Fortunato, watching from Candelaria, Quezon. Gerald Padero, wow, ang dami niyang shoutout. And J.A. Patihan, pareho silang maraming ka-shoutout. So ngayon, kailangan po sunduin na po natin yung ating mga invites, ang mga guests natin. And syempre po, yung kagrupo natin. Kasi maganda po yung ating topic ngayon. At bago ako magsimula, dapat nandito sila kasi it's good pag nag-training tayo, dapat on time para mas maintindihan nyo pag nag-start from the very, very beginning. Ako po, di ba, Raylene Bourbon from Pontevedra, Capiz, Joshua Prestado from Laguna Team Supreme Community. Ayan na, marami nang pumapasok. Sige po, magsundo pa po tayo ng magsundo po. So nakikita nyo na siguro sa screen niyo yung ating topic ngayon, Basic Facebook Marketing. Ayan, so I know yung iba talaga dito bihasang-bihasa na sa Facebook marketing. And ngayon, sa mga nagsisimula pa lang or sa mga bihasang-bihasa pa na dito sa Facebook marketing, this is just basic things as you start doing your basic Facebook marketing. So bagay na bagay sa mga kagrupo natin na magsisimula pa lang. O di ba, Wendy De La Cruz from Kuwait and Erlindo Laurio and Dina Enolba. Ayan, ang dami ko lang na shoutout sa inyo ha. So ito po yung topic natin. We are encouraging you to maximize the digital world by starting the basic Facebook marketing. So bakit tayo merong Facebook marketing? Kasi sa panahon ngayon, sinasabi nga nila, new normal ang panahon ngayon, di ba? So starting from the time na nagkaroon ng pandemic because of the COVID virus, talagang nag-shift po tayo ng strategy natin into online, specifically Facebook, para po continuously po nagagawa natin yung negosyo natin, continuously po
continuously po nagagawa yung trabaho. Kaya yung ibang nasa office, work from home na rin gamit yung online. So now, ito po ang ating gagawin. So sa panahon ngayon, kahit open na yung economy natin, hindi na masyadong malala yung COVID-19 virus. No? So far, parang hindi na talagang malaki yung data na nagkakaroon ng COVID-19 virus. Pero ito naman, ang nangyari sa atin, nagkaroon ng inflation. Ano bang ibig sabihin ng inflation? Ang inflation, ito po yung pangyayari sa ekonomiya ng ating bansa, and so far, no, hindi lang sa atin dito sa Pilipinas, some other countries, nagkaroon din ng inflation. Wherein tumaas po lahat ng mga bilihin natin. Tumaas, at ang nakakalungkot, yung sweldo hindi tumaas or minsan tumaas sobrang konti. Kaya kung dati dito ka sa Pilipinas, sumusweldo ka ng 20,000 a month, medyo maluwag-luwag pa. Pero with this inflation na nangyari sa atin, hindi na po kasya yung 20,000. How much more if you're earning just below 20,000 a month? O di ba talagang hirap na hirap ka? Kaya anong kailangan natin dito? So kailangan natin na maka-adapt sa current situation na merong inflation kasi wala ka nang masisisi dito. Sino bang sisihin mo dito? So ika nga, kung gusto mong kumita ng malaki sa panahon ngayon, dapat meron kang new normal strategy. So yan, dapat ang gagawin natin, new normal strategy. At anong strategy ba ito? Ang strategy na ito ay yung gusto mong kumita ng income. Kahit meron ka ng trabaho, basta merong additional income, merong alternative na pagkakitaan, merong extra income or dagdag na kitaan. Yun po ang pinakagusto natin at yun ang maganda sa business natin. Kaya with the new normal strategy, nakafocus tayo paano palakihin yung income natin. And dapat yung ginagawa natin para kumita ng additional income, may value. Ibig sabihin na may value kung saan patok po ito sa marketplace or patok po sa sitwasyon natin ngayon. So ang value na ito po yung nakakapagbago ng attitude po ng tao. So nati-change yung kanyang attitude, nati-change, nadadagdagan yung knowledge niya, and nakakaroon siya ng tamang mindset. Yun po ang gusto nating gagawin para kumita ng additional. And this time, madadagdagan pa ang skills nila. So yun po ang new normal strategy natin kung saan gagamitan natin ng digital marketing. So pag sinasabi nating digital marketing, it is a way of communicating values to your customer using digital tools. Okay, digital tools. Ano ba itong digital tools? Pwede bang paki-comment digital tools? Sige nga, i-type nyo sa comment box natin digital tools, no? Para hindi kayo mawala. So, pag sinasabing digital tools, ito po yung ginagamit natin, yung internet and mga technologies, no? And mga website para po makapagnegosyo or para merong income. So, we can use social media tools. Yan, social media. Like meron tayo dyan, no? Nakikita nyo yung mga signs na yan. So, meron tayong YouTube, merong link, merong Facebook, merong Google, merong Twitter, merong Instagram, at ngayon sikat na sikat dito sa atin, TikTok. Yan, mga digital tools po ang tawag dyan. And sa katunayan, maraming tao na ngayon yung gumagamit ng mga digital tools para kumita ng malaki. Kaya why not gagawin na rin natin itong mga sinasabi kong digital marketing. So alam nyo, as of November 2023, there are 5.158 billion internet users. Grabe, 5.158 billion internet users. Ibig sabihin, pag ikaw ay gumamit ng digital tools, pag nilagay mo sa internet ang negosyo mo, sobrang malaki ang market mo. Sobrang dami yung market mo with that 5.158 billion internet users. So naintindihan nyo bakit maraming kumikita ng malaki gamit yung internet? Because sobrang laki po ng market natin dito. And ito po yung mga advantages of digital marketing. Bakit in na in at patok na patok ngayon? Di ba? Nakikita nyo, naririnig nyo, mga sagot, work from home kasi ako. Work from home yung ginagawa ko. Work from home yung aking trabaho. Kasi ito yung mga advantages. Number one, cost efficient. So that means nakakasave ka sa iyong oras,
energy, and syempre money. 'Di ba? Kasi pag papasok ka sa trabaho mo, doon pa lang magastos na pamasahe, pagkain. Syempre kailangan mo rin magpaganda, magpagwapo doon pa lang, 'di ba? Sa mga powder, makeup, perfume na ginagamit mo sa pagligo mo everyday. 'Di ba ang gastos noon, nauubos ka agad. So kaya pag nasa bahay ka lang, cost efficient. Kasi hindi ka na mamasahe, hindi ka na bibili ng pagkain. Kasi andyan right at their very home, pwede ka nang makapagtrabaho. Yan ang advantage na unang advantage ng digital marketing. Second, fast and effective. Tama, kasi at the tip of your fingers, yung fingertips mo, yan, fingertips mo, nakakarating ka na kung saan-saang lugar. Katulad nito, 'di ba? Ang dami kong nag-greet mula Saudi Arabia, mula Kuwait, mula Qatar, mula Japan, no, kung saan-saang lugar na, mula sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas. So ang bilis, 'di ba? And very effective kasi nga face to face ka rin sa kanila through this technology. And number three, wider market range. Yun ang sabi ko. Mas maraming tao po ngayon dito sa internet. And number four, advantage of digital marketing. It allows you to measure, monitor, analyze, and test a much better and faster strategy. So yan ang apat na advantages of digital marketing. Kaya in na in at swak sa panahon natin ngayon na merong inflation. So dito ngayon, ang ituturo ko is the basic Facebook marketing. Bakit Facebook? Kasi Facebook is the most commonly used social media in the Philippines. Kaya pwede bang i-comment sa ating comment box? Facebook, alam ko, Facebook. So, most common na social media marketing, itong Facebook, social media, ang Facebook. Kaya itong gagamitin natin. In fact, kung babasihan natin, last 2021, kasi itong nakita kong sa research ko by Statista, Philippines is top 6 users of Facebook. O, kaya marami talaga sa atin yung merong Facebook account. At alam nyo, almost everyone sa Pilipinas meron ng Facebook account. Kahit nga bata may Facebook account. Meron pa nga ako nakita kahit aso niya, ginawa niya pa ng Facebook account, di ba? At ang kagandahan dito, inexpensive. Hindi siya mahal. Bakit? Facebook is a free site where you can connect with people and socialize. Next, you can pre-qualify your clients dito. Bakit? Pwede mong i-check ang profiles ng mga tao dyan sa iyong Facebook account. Next, you can choose your target market. Pwede kang pumili, OFW ba, professionals ba, students ba, entrepreneurs ba ang gusto mo? Ang dami dyan. So, pwede mong piliin kung sino yung unang target market mo. And user-friendly yung Facebook at ang kagandahan sa Facebook, it continuously innovates to suit the market standards. So yun po, kaya ito ang aking napiling ituturo sa inyo, basic Facebook marketing. So let's get started. So paano ba ako makapag-umpisa dito? Paano ko magawan ang easy business ko ng magandang Facebook marketing? Paano ako makaumpisa ng OBI business ko sa Facebook? So unang-una, ito yung gagawin natin. Create a new Facebook account. Tama po. Alam ko marami sa inyo meron ng Facebook account, di ba? Pero when you do business, gagamitin mo sa Easy at sa OBI business mo ang Facebook, kailangan mag-create ka ng bagong Facebook account. So, ayan. So, paano mag-umpisa? Create a new Facebook account. So, ano ngayon yung kailangan mong i-prepare? So, kailangan mo yung personal computer mo, yung laptop mo, yung tablet mo, or cellphone mo. So, pwede na dyan lahat. Mag-create ng Facebook account, then strong internet connection. So, pwede ka nang gumawa ngayon ng iyong account sa Facebook. So, bakit new Facebook account? Kasi pag bago yung Facebook account mo, you can be anyone you want to be. Di ba? Pwede mong ilagay president ka, vice president ka, chairman ka, millionaire maker ka, o di ba? Pwede mong ilagay yan mga white lies na sinasabi natin. Yung tinatawag dyan is attraction marketing yan. Di ba? Yung sinasabi mo, ikaw yung CEO ng negosyo mo. Ikaw yung chairman or president ng negosyo mo. O ikaw yung millionaire maker. So nagtutulong ka sa mga tao ma-achieve yung pagiging milyonaryo. So 'di ba? Nakaka-attract 'yun. Attraction marketing. Kaya nga ang sabi nga nila, 'di ba? There's a saying, fake it until you make it. Fake it until you make it. Pero dito sa online, iba naman yung ating saying dito. In online, ang masasabi ko,
post it until you get it. Again, post it until you get it. Kaya tamang-tama lang na bago yung Facebook account mo. Kaya sa new Facebook account mo, dapat lahat ay bago. Bawal mag-add ng pamilya, ng kapatid, ng relatives, ng friends, ng mga kababata, ng mga kaopisina. Kahit cross lines and uplines, bawal. Dapat bago lahat yung i-add mo dyan sa bagong Facebook account mo. So, bakit kaya bago lahat? Sorry. So, this will be exclusive for your prospects. So, yun ang reason bakit may bago kang Facebook account. Bagong Facebook account para lang sa prospects mo. Kahit upline or crosslines, wala. Bakit nga ba? Kasi pag nag-add ka ng kakilala mo, or kilala ka, bawat post mo, pagpipiestahan nila. So sa comments pa lang, madalas, di ba, maraming negative or tripping comments, no, sa comments. So not good for your online branding pag nagnenegosyo ka. Kaya kung prospects lang lahat ang nasa new Facebook account mo, yung post mo will be all about your business. So pwede kang magdagdag ng motivational quotes, pictures of top earners, pictures of our business, positive quotes, yung mga achievements and events no, na nangyayari sa company natin. So you can fill your wall with inspirational quotes, you can share happy memories, and you can also like the post of your prospects. But don't expect that their post will always be positive kasi prospects mo pa lang sila. So yun ang gagawin sa bagong Facebook account. You are creating a new world of your own. Yun ikaw ang bida para maganda po ang branding mo sa sarili mo at sa iyong negosyo. So yun ang gagawin natin. So ngayon, now na meron kang bagong Facebook account, you need to build your social media presence. Anong ibig sabihin dyan? I-build up mo ang Facebook mo na account. So start with your profile picture. Dapat ang ilagay mo na profile picture yung ikaw talaga. Hindi pwede yung flowers, hindi pwede yung beach, hindi pwede yung aso or anumang pets mo. Kasi yung iba nakikita ko ganun, yung profile picture mo. Bakit kailangan ikaw talaga? Para po sa transparency, para po makakuha ka ng trust and rapport sa mga taong magiging prospects mo. So, kailangan profile picture is also professional looking. Professional yung dating, hindi pwede yung naka-curlers ka, 'di ba? Hindi pwede yung wala kang damit pantaas, 'di ba? So kailangan talaga yung pang-professional yung dating mo. Not exactly na nakasuit ka, basta maganda po ang profile picture mo sa mga taong magnenegosyo that you can get their trust. So again, choose well your profile picture. Next, make sure your bio is aligned. Pag sinasabi nating bio, yung nilalagay mo under sa profile picture mo. So yan po. So dapat naka-align. Ano ba yung gusto mong i-offer? Sino ka ba? So dapat naka-align yan. So i-discuss natin yan later on. So ito po ang sinasabi ko, general business bio template. Diba sa iyong profile picture, meron diyang first line, pwede mo niyang ilagay, I help young people, I help women. No? So, to earn extra, yan. To have additional income, yan. So, kung ano yung gusto mong target dyan or anong gusto mong ilagay para maka-attract ng attention sa mga nangangailangan ng negosyo or extra pagkakitaan. So, yan ang first line mo. Second line, expertise or credibility mo. So, pwede mo sabihin na millionaire maker ka eh. Pwede mo sabihin na expert ka sa TikTok marketing. O, di ba? Para makita nila, ay, expert ito sa TikTok marketing or successful ang kanyang TikTok marketing business. O, so doon pa lang, makukuha mo na yung trust ng tao sa general business bio template mo. And your third line dyan is the call to action or CTA. Ibig sabihin, paano kanila marireach out? Call to action. So, pwede mong ilagay yung link mo sa iyong Facebook page or kung anong website meron ka or yung phone number mo. Pero mas maganda pag link, ano? Kasi makikita talaga nila yung web page mo or yung Facebook page mo. Ayan. So next, ito po yung mga example ng mga business bio template. So kumuha na lang ako sa mga international.
para hindi naman ako malagay sa alanganin kung sino-sinong tao yung kukunin ko dito sa Pilipinas, o di ba? So business bio template. So example, ito si Kenya Kelly. So ang kanyang title is entrepreneur. So si Kenya Kelly, nilagay niya dyan, brand tech stock expert siya at entrepreneur siya. Ito yung kanyang general bio template. Ang first line niya, helping entrepreneurs build and market profitable brands online. So dito pa lang, pag gusto mo, pag negosyante ka, nagsisimula ka at gusto mo talaga na kumita yung business mo, maa-attract ka sa binasa mong helping entrepreneurs build and market profitable brands online. Next second niya is expertise niya. Featured na siya sa Self Magazine. Ibig sabihin, nakikita na yung kanyang expertise. Nakikita na kung gaano kaganda po ang kanyang ginagawa kasi nas-feature na siya sa magazine. And lastly, no, ito po, learn your brand personality. Then, ito yung kanyang call to action, www.monetizethetalk.com. So, dyan po siya makokontakt. So, tatlo, di ba? First line, second line, third line. Dito nga sa second line niya, dalawa yung expertise niya. Featured in Self Magazine and learn your brand personality. Yun ang kanyang nilagay. So, another example. Ito, meron ako nakitang network marketer talaga by Trey Bearer. Entrepreneur din siya. Kaya ang first line niya, I teach Badas network marketers to build their best online without hounding family, friends, and without the fake it till you make it bullshit. Yan. So, dyan nilagay niya na entrepreneur siya, kaya hindi niya naglagay ng expertise or credibility. Pero ang pinaka-importante, nandyan yung CTA niya, yung third line, yung contact niya, www.treybearer.com/webclass. So, importante yan. Kaya bagay talaga na pag meron kang Facebook marketing, meron ka ring Facebook page para mabilis po ang pag-contact sa inyo. Kasi pag phone number, minsan yung iba, ay gagastos pa ako, tatawag ako. O, di ba? So, kailangan talaga meron kang web page. Or pwedeng Facebook account mo rin. So next, after na-build mo yung social media presence mo, kailangan makita ng tao, sino ka ba talaga? Who are you? Ito po yung sinasabi nating brand or branding. Dito po nakikilala ka talaga kung ano yung mai-offer mo sa kanila. So pag sinasabi kasi nating branding, it is the process of communicating a unique selling proposition or differential that sets a product or service apart from the competition. Ibig sabihin, iba yung ibang klase po ang iyong style ng pagnenegosyo. Katulad natin, 'di ba? Yung sinasabi nila copy-paste business lang. Oh, 'di ba? Yan, branding yan, yung copy-paste business. Copy-paste lang gagawin mo, kikita ka. Oh, magandang brand yan kasi marami sa atin yung talagang conscious sa kanilang knowledge, sa kanilang skills, baka hindi enough. So pag sinasabing copy-paste, naku, ang gandang branding talaga, sumikat talaga. So pwedeng gawin yan sa branding mo kasi a personal branding strategy is a plan to take your reputation and career from relative obscurity to high visibility. Ibig sabihin, mas magti-trending pag maganda ang personal branding strategy. So dito sa atin sa EC at sa OVI, nag-trending talaga yung copy-paste na branding. Kahit kayo ngayon, ginagawa nyo na ang copy-paste. So a brand is simply what people think about when they think of you. Diba? Kaya nga, kung nakita mo yung si upline mo, example, Albert Hasma, uy, copy-paste yung kanilang ginagawa. Pag sinasabing Albert Hasma, copy-paste business ka agad. O, di ba? Kasi yun ang brand ng grupo na pinut up niya. So, yan ang branding. So, pwede din kayong mangopya ng brand ng inyong grupo or you can create something new. So, ngayon, ano yung kailangan mong gawin sa iyong Facebook marketing, sa online, no? So, ito po yung mga skills na dapat. Still, pareho rin sa offline. You need to do prospecting gamit yung Facebook mo, inviting, presenting kahit gamit yung Messenger, closing, and follow-up. So lahat yan pwedeng gawin sa Facebook sa Messenger, mag-chat ka. So again, ito po yung 5 skills na kailangan gawin sa ating online marketing. Prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. O ayan, 5 fingers yan para hindi kayo mawala. So 5 fingers mo, prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, pinaka-importante at very basic na skills online and offline. So ito na po,
ang next natin. Pag alam mo na ang importanteng skills, then you can start. You can start doing prospecting. When we say prospecting, you are looking out for prospects. Naghahanap ka ng taong bibili ng products mo, naghahanap ka ng taong papasok sa negosyo mo, sasabay sa ginagawa mo. So yun po ang prospecting. So you are now finding your target market. So sino-sino ba talagang gusto mong ma-invite? Yan ang ibig sabihin ng target market. So when you are finding your target market, example, yung target mo OFWs. 'Di ba ang dami niyan? So you need to find your niche. Ano ba itong niche na ito? English yan. So ang niche, pag sinasabing niche market, it is a small part of a larger market that has its own specific needs, which are different from the larger market in some way. So katulad sinabi ko, yung target market mo is OFWs. 'Di ba sobrang laki kasi merong OFW sa Europe, may sa Asia, may sa UAE. So ang dami nila. So you just have to find certain parts diyan, small parts kung saan tututok ka. Example, tututok ako sa UAE. Puro lahat taga Dubai, taga Kuwait, or puro taga Saudi yung aking i-invite. So yan, hindi mo na ako tututok sa Europe. O, pwedeng ganun ang niche market mo para alam mo ano ba yung mga specific needs ng mga OFW sa Saudi. Ano ba yung mga specific needs ng mga OFW na nasa Dubai o nasa Kuwait. So para mas makafocus ka sa maliit na part muna. So yan ang ating niche market. So pag nagpo-prospecting again, so importante na meron kang nahahanap na prospects. So pinaka-importante talaga search for prospects. So saan mo hanapin yung prospects diyan? Sa Facebook. Kasi gagamitin yung Facebook. So syempre hanap ka ng tao sa mga pages sa Facebook, sa mga groups nila. So ituturo natin dito, paano ako makasearch for prospects. So itong gagawin natin. Unang-una, when you type OFW, kasi yun, example, ang iyong naiisip na target market, di ba? So, type ka ng OFW sa search o sa iyong Facebook, ito po yung lalabas. Ayan, yan, di ba? Ang dadami. So, hindi mo alam paano. Saan ako dyan? Sino yung i-click nyo dyan? So, pag lumabas yan ng marami, nakita nyo sa taas dyan, yan, merong all, posts, people, groups, photos, pages. So, pwede kang mag-search ng groups. Kasi pag grupo, yung hinanap mo, that means marami ng tao sa loob ng group. Kasi pag people, individual na tao na OFW mamaya, yung mga post nila, yung makikita mo. Pero pag groups, sa isang group pa lang, nasasalihan mo, sobrang dami na nila. Kaya pwede mong tingnan, merong 36K members na. Yung isa, merong 38K members. Yung isa, 14K members. Yung isa, 48K members. So, pwede kang mamili, saan ba ako mag-join dito? Yan. So, pwede kang mag-click dyan para pwede kang mag-add ng friends sa group na yan. So, ayan. So, and then, pwede ka nang, pag pumasok ka ng groups, no, kung anong groups ang kinlik mo dyan, ito po ang pages na makikita mo. So, di ba ang dami? So, ayan, talagang mula sa pinakamarami, naging marami, ngayon medyo maliliit na lang yung i-deal mo na grupo. Like kanina 36K members lang, ngayon 6.4K lang kasi mga maliliit na grupo under the pages. So pwede mong samahan para hindi ka naman masyadong ma-shock, no? Na sobrang dami nila at ikaw naninibago dyan. So yan po ang gagawin natin pag nagpo-prospecting tayo gamit yung ating Facebook. So again, just type kung anong target market mo, punta ka sa groups, then click the pages and maghanap ka dyan sa mga pages kung saan na grupo ang iyong sasalihan at saan ka makakapag-prospect dyan. So after prospecting, next skill is inviting. Ayan. Pag nag-i-invite naman tayo, ayan, kailangan naman is meron ka ng alam sa business natin. Kaya prior to inviting, kailangan well-nourished ka sa marketing plan natin, well-nourished ka about the products kasi baka may nagtanong, kahit company natin parang hindi mo kayang i-defend kasi kulang ka sa knowledge. Kaya again, importante po pag nag-i-invite ka, kailangan meron ka ng knowledge about the business and about the products. Hindi naman knowledgeable talaga, basta meron kang knowledge para hindi ka mahirapan pag nag-i-invite ka. So pwedeng gamitin ang form principle.
Ibig sabihin ng form, F-O-R-M, F, family, O, occupation, R, recreation, M, message. Ibig sabihin, pag nag-invite ka, nag-add friend ka, syempre, nakipag-chat na kayo ngayong dalawa, so pwede mo nang magkumustahan about about the family, kumusta ang trabaho niya dyan, occupation niya, anong ginagawa niya, pag wala siyang trabaho, recreation, para doon meron kang malalaman sa family. Ay naku, siya palang breadwinner. Kailangan niya talaga magtrabaho ng todo and kailangan niya ng extra income. Sa occupation, hirap na siya sa trabaho niya. O, sa recreation, wala na siyang time, nakakasakit na siya. O, di ba nakikita mo ano yung need niya with that form principle. Kaya yung message mo, talagang nakaayon kung ano yung need niya. Kailangan niya ng extra income or dagdag na kitaan. Kailangan niya ng produkto para healthy siya. O, di ba? Nabibigay mo sa kanya kung ano yung kailangan niya using the form principle. Ayan, o, di ba? Then, yung iba gumagamit ng script invitation. Ito yung sinasabi kong copy-paste. Ito yung mas madali pag nag-Facebook marketing tayo kasi meron ng script. Pag sinasabing merong script, kung ano yung most common questions, meron ng kaagad na sagot. Yun ang fino-forward nila sa messenger ng kanilang prospects para hindi na magtanong sa inyo. So example po ng mga script inviting, ito po, pag merong nag-add friend sa inyo, ito po yung script na gagamitin mo. Siyempre, i-change mo na lang yung pangalan ng prospect mo at pangalan mo. Katulad nito, ginamit ko yung pangalan ng mga friends ko dito sa training team. So sabi niya, "Good day bro, Perry. Thank you for accepting my friend request. This is Christian and really, I hope you're having an amazing day today. By the way, nakita ko mga likes and comments mo sa FB page ng OFWs looking for an opportunity na magkaroon ng additional income. Sa panahon ngayon, importante talaga na di tayo umaasa sa isang pagkakitaan lang. And naintindihan kita completely na nasa malayong lugar ka pa at di mo kapiling ang pamilya mo. Tamang-tama, meron akong negosyo na gusto kong i-offer sa iyo na sigurado magiging interesado ka. So if you're interested, please reply yes sa message na ito. Gusto ko respetuhin ang privacy mo kaya hindi ko ipapakita sa iyong income opportunity hanggat di ka nagre-reply ng yes. Maraming salamat. O di ba? Very professional yung dating. So yan po, kinaka-copy-paste lang po ng ating mga members yan. Next, ito pa, example ng another script invitation. So, "Good day, Mr. Perry. Thank you for accepting my friend request." Ayan. So, I'm Christian Enrile at isa akong negosyante. I saw one of your comments sa isang post ng FB page. So, kung saan mo nakita doon na page kung saan naging interested ka na maging prospect siya, no? At doon ka nag-add friend sa kanya. So, ilagay mo dyan. And nakita ko na parang naghahanap ka ng ibang pagkakitaan. And isa sa mga nabanggit mo doon is hindi ka available ng daytime. So, after work ka lang pwede maging available. Tamang-tama, meron akong income opportunity na pwede i-offer sa iyo. And good news dito, pwede mo gawin after work and kahit nasa loob ka lang ng bahay. I know I'm a complete stranger to you. So if you'll allow me to get to know me better, reply ka lang sa message na ito para makilala mo ako at makilala rin kita at the same time. Then I'll offer the opportunity to you. Thank you so much and have a nice day. O yan, mga example yan ng script na pwede mong i-copy, then i-paste mo lang sa lahat ng mga naging prospect mo. Pag hindi pwede sa umaga, panggabihan lang, ito meron tayong isang script dito. Pero pag hindi niya sinabi na hindi siya pwede sa umaga, ayan, open for all, yung unang script na binasa ko. Or merong iba sa text na lang, "Hello friends, saang bansa ka po ngayon? Ask ko lang po friend kung gusto mo ba kumita ng 1K a day, part-time po, 1 or 2 hours a day po, gamit lang po Facebook. Kahit nasa ibang bansa po tayo, pwede po gawin." Ayan, very straightforward, very simple, and yet formal yung dating niyan. Ayan. So ito po ang gagawin natin ha. You can also create your own script. Pag ayaw niyo yung mga example ko, pwede kang gumawa ng sarili mong script. Ito po yung 3 steps po para makakreate ka ng sarili mong script. Una, you need to have opening message or greetings with a question. Dapat may question para may sagot sa inyo. Kasi pag walang question, baka isin lang ang iyong mga messages. So, example dito, "Hi Mariel, salamat sa pag-accept sa aking friend request. Saang bansa po kayo ngayon?" Yan. Kasi ikaw po yung mag-friend request sa kanila. Yan ang ibig sabihin. So, example yan ng greetings with a question. So, step 2, pag nag-greet ka na, ito po, self-introduction ka na. And this time, you can share your campaign and mission. Ibig sabihin, ano ba talaga yung purpose mo? Bakit nag-friend request ka sa kanya? So, ito po yung self-introduction mo.
thank you. Ako si Juan Antonio. Part ako ng program ng Empowered Consumerism. Then explain mo, ano ba yung campaign ng Empowered Consumerism? Tumutulong kami sa mga OFW or single moms na kumita ng 1,000 to 1,800 per day. Interesado ka ba malaman yung program? Yan, simple. Self-introduction. Then step 3, get their commitment. So if yes, say thank you and appreciate them, then ask kung ano ang presentation na mas komportable sa kanya. So pag nag-reply na po ito sa inyong message, ito po yung ating commitment. So thank you, then sasabihin mo kung anong presentation po ang mas gusto nyo or comfortable kayo, kasi meron tayong option 1, 2, and 3 sa presentation. So alam nyo ba anong yung option 1 and 2 and 3? Ito po yung mga options natin. So we have script presentation, we have video presentation, and we have live presentation. So sabihin mo na lang doon sa reply mo, sabihin mo na lang or 1, 2, or 3 na presentation ang gusto mo. Kasi pwede ko naman gawin yan. Oh, yan ang reply mo. So meron kasing tao na ayaw ng live or video, yung harap-harapan. Gusto nila yung nababasa lang nila sa script para mas nakakaintindi sila. Meron namang tao na ayaw ng script. Parang hindi naman sila nakakaintindi sa binabasa nila. Gusto nila yung live or video presentation. Kaya papipiliin natin sila. Anong klaseng presentation ang gusto nila? 1, 2, or 3. So ito na ngayon script presentation. Sabi ko nga sa script presentation, yung mga most common questions. Usually, yung tanong how to earn. Ayan, meron to how to earn. Tapos meron nagtatanong, paano po ako makapag-member sa inyo? Ayan, mga most common na mga tanong. Pero paano po pag wala ako budget para pang pa-member? Anong gagawin? Yan, mga ganun yung mga common na tanong. So, meron na po tayong mga script dyan or pwedeng gawan mo po ng sarili mong script para i-copy-paste mo na lang. Meron ka na dyan na naka-ready sa iyong laptop, sa iyong cellphone na pwede mong i-forward sa kanya yung mga kasagutan or yung iba, fino-forward na yung buong script para hindi na magtanong at magsagutan pa sa chat. Ayan, pwedeng gawin natin yan. So clear na clear ba sa script presentation? Ngayon, ito yung video presentation. So sa video presentation, you can use our videos. So ang gagawin mo lang is magpunta sa YouTube channel natin. So, pwede mong i-type LCOP. Example, gusto mong makita niya yung presentation ng video na LCOP. So, LCOP, Empowered Consumerism TV. Kasi yun po ang ating channel sa YouTube, Empowered Consumerism TV. So, LCOP, Empowered Consumerism TV, ang itatype mo. Tapos, ayan, itatype mo. Ito po yung lalabas. Ayan, yan ang lalabas. Yan po ang lalabas nung i-type mong LCOP Empowered Consumerism TV. So, syempre, maraming mga videos dyan na lalabas ng LCOP. So, halimbawa, itong pinakauna, yung iyong na-choose na presentation. So, pag yan ang na-choose mo na presentation, yung LCOP Empowered Consumerism presentation, sa gilid niyan, merong 3 dot. Ayan. Merong 3 dot dyan na makikita nyo sa gilid ng LCOP Empowered Consumerism Presentation na pangalan. I-click mo ang 3 dot na yan para lulabas po ito. Ayan, pag lumabas ang ganyan, ayan, makikita nyo. Pwede pala itong i-save to playlist, pwede palang i-download ang video, pwede palang i-share. Ayan. So, since isi-share mo yung video presentation sa prospect mo, then i-click mo po ang share. So, i-share mo papunta sa kanyang messenger o kung saan man gusto niya mapanood itong video. Basta nagbigay na siya ng kanyang link din no, para ma-forward mo sa kanya. So, yan po ang ating video presentation na isi-share mo po. Next, aside sa video presentation, no, so dito mababasa niya kasi no, yung slides natin at pwede niyang balik-balikan kaya mas klaro po sa kanya ang video presentation. So aside from that, meron din tayong live presentation. With the live presentation, pwede mo siyang i-invite sa mga schedules niyo via Zoom or via video call or messenger call. So pwedeng one-on-one kayo, mag-messenger call sa kanya. Tapos ikaw na magpipresent, magsasalita. Or pwedeng i-invite mo siya sa Zoom presentation. Pag meron tayong schedule ng LCOP sa Zoom, i-invite mo siya. Bigyan mo siya ng Zoom link para makapasok siya. Para makita niya yung live presentation ng ating opportunity. O klaro ba? 3 klaseng presentation yan. Next, after presenting, anong next skill is closing. So dito, pag nagko-closing tayo, meron tayong mga important things na dapat gagawin. Unang-una, when closing a deal, always make a video call.
kailangan ikaw tumawag. Messenger call, ayan, para harap-harap kayo. Bakit? Kailangan kasi nakikita ka niya. It simply shows sincerity and magkuha mo yung kanyang trust. Kaya kailangan merong video call. Next, never leave your customer without asking for a commitment. So after nag-close ng sale ka, nagustuhan mo bang yung opportunity? Anong plano mo? Kailan yung gusto mong simulan yung negosyo? Andito lang ako para mag-support sa inyo or para tulungan ka. So, tomorrow ba? Next week ba? Or the following week. So, kailangan meron kang commitment. That's asking for a commitment. Huwag kayong mahiya kasi part of our business is to ask for a commitment. Sa closing yan. Hindi pwedeng next year ba? Naku, makalimutan mo na siya, di ba? Kailangan, anong gusto mo? Bukas, this week, the following week, or the end of the month. Yan, pwede mga ganun, yung malapit-lapit lang. Hindi pwedeng after 6 months, naku, sobrang layo naman na closing yan. So, kailangan magbigay ka ng 2 or 3 choices sa kanya. So, pwede ka magbigay ng 2 or 3 choices sa kanya nga, this month or next month. Yan, mga ganong choices, no, para makapili siya at makuha mo yung kanyang commitment. Next, number 3, discuss how to be part of the EC or OVI community once interest is displayed. So, pwede mong i-discuss kasi dito sa EC at sa OVI, lahat po kami nagsisimula sa distributor. Pag nag-distributor ka, ito po yung requirements. So, yan, nadidiscuss mo na kung paano. Kasi, pag ikaw distributor, ito po yung mga benefits. So pwede mong shortly madidiscuss ang mga requirements at benefits, paano siya maging part ng ating community. And number 4, show sincerity. Since most of your prospects will be strangers, kailangan open ka rin na ito ang aking Facebook page. So kailangan maging maging friends tayo. Sa Facebook, kailangan communicate palagi para maintindihan mo po ang ginagawa namin. So, pag nakita niya, tinatag mo siya palagi sa mga posting mo, nakikilala ka niya more, no? So, more, nakikilala ka niya unti-unti. So, importante yan para po, pag sincere yung dating mo sa kanya, makukuha mo yung trust. So, know your business well kasi marami pa siyang mga tanong. Pag alam mo yung negosyo mo, masasagot mo siya and be prepared for objections. So, itong mga objections, ito po yung mga questions niya or mga queries niya. So, handling objections, kumbaga. So, normal po na merong objection sa taong interesado. Pag interesado siya sa business natin, so buying signs para sa akin yung objections. Kaya wag po kayong matakot. Kung hindi nyo kayang sagutin po yung mga tanong or queries niya, pwede nyo namang sabihin, balikan mo na kita, i-consult ko muna sa aking mentor or coach para sigurado ako sa sagot na ibibigay ko sa inyo. So, to be honest yan, sagot sa kanya. So, pwedeng gawin yan. So, after natin ng closing, we can do follow-up. So, ito na po ang follow-up. Unang-una, call and connect with prospect. So, pag sinabi niya, next week na lang ako magjo-join or sa katapusan na lang sa sweldo. So, kailangan na tawagan mo siya or nag-connect ka sa kanya. Pwedeng nag-chat na kayo or pwedeng nag-messenger call na kayo. So, call and connect with prospect pag nagpa-follow up. Then, tag your prospects in your postings. So, pag anong ginagawa mo sa business natin, pwede mo siyang itag para yung mga activities mo, nakikita niya. And you can send messages, motivational and spiritual quotes every day. So, pwede ka rin mag-send yan sa kanyang messenger. Or, pwede mo siyang i-invite habang nagwi-wait pa ng end of the month para makapag-pay-in, invite sa next training para mas lalo po siyang ma-excite, no? At mas lalo pang maraming ang kanyang kaalaman sa ating opportunity or business. So, continuous exposure po sa community natin, yun pong importante habang nagpa-follow up ka sa mga prospects mo. So, yan ang ating mga kailangan gagawin pag nagpa-follow up tayo. So, remember, pag nag-follow up ka, you are not the only one doing Facebook marketing. Kaya, you need to follow up within 24 to 48 hours after na nag-present ka sa kanya ng business. Kasi pag nag-follow up ka,
the following week, the following month, baka napresentahan uli siya ng ibang members natin, ng community natin at doon siya nag-PIN kasi mabilis doon mag-follow up, masigasig mag-follow up. Ikaw, months na ang ang nag-pass, wala siyang narinig sa iyo kaya doon siya sumali. So again, remember that you are not the only one doing Facebook marketing. So pagalingan mag-follow up. Those who can connect well and get through objection gets the yes. So ayan na, klarong-klaro yan ha. Kahit ikaw yung nag-present, it's not a guarantee na sa iyo talaga sasali. Hanggang hindi mo siya na-follow up at hindi mo na-close ang sale sa kanya, kailangan talaga masigasig ang pag-follow up. Next, maximize your social media. So paano mo ma-maximize? So una-una, since nag-Facebook marketing ka na, keep on adding friends. So mag-friend request ka palagi. Then build rapport or connection. So kailangan, hindi lang na friend request, kailangan nakukumusta mo rin sila. No? Nagkukonect ka palagi sa kanila. And find the needs, chat mo rin sila. And you offer solutions. So ano ba ang kailangan? Mostly talaga sa panahon ngayon, kailangan talaga ng pagkakitaan. Kahit may pinagkikitaan na, kailangan pa ng dagdag ng pagkakitaan. Kaya meron tayong solusyon sa ating business. So yan yung 4-way steps para ma-maximize natin yung Facebook account natin. And kailangan maging transparent ka. Transparency. Yung parang walang sikreto, walang tinatago kasi sobrang dami ng scam na nangyayari sa mundo natin. Kaya kailangan talaga yung transparency makikita nila. So create and establish more trust through your act of transparency. Ano itong act of transparency? Ito po yung mga activities. Timeline activities na sinasabi ko. Kasi Facebook marketing yung ginagawa natin, dapat nakikita niya sa Facebook account mo yung ginagawa mo sa business. Yan ang transparency. Yan ang sinasabi naming timeline activities. Nagpo-post ka sa timeline mo halos everyday, hindi pwedeng once a month lang, halos everyday. So una, pwede kuha pera padala. Yung nakikita niya, doon nagki-claim sila ng pinapadalang pang-invest, marami pa lang nag-i-invest sa kanila, marami pa lang nagtitiwala. O doon pa lang, nagigets mo na ang kanyang trust. Second, buying easy or OVI package, i-post mo sa timeline activities mo yan para makita niya na kung ang dami na talagang sumasali sa business, kailangan paspasan ko na rin. Yun ang sa utak ng prospect mo. Third, pagpapadala ng product. So nakita niya very transparent yung business, nandoon yung pag-send, nandoon yung pag-receive, nandoon yung pag-purchase, tapos nandoon naman yung pagpapadala ng produkto balik sa kanilang mga new partners. And meeting updates. So ayan, pinapakita yung mga offline na meetings, offline activities, as well as online, kahit nag-Zoom meeting, StreamYard, no? So pinapakita, lahat, pinupost mo dyan, lahat na nangyayari sa business mo at ginagawa mo. That's transparency already. And ang pinaka-importante na transparency is proof of income. Kahit wala ka pang income, you can use other people's achievements. So, pwedeng meron ka, mga pakunti-kunti. Imagine kahit nag-i-encash ka dyan ng 1,000 to 2,000 pesos a day. That's daily for 1 week. Ang laki na yan, di ba? Ang laking dagdag na kitaan. How much more pag meron ka pang mga coaches and uplines or pwedeng mga members ng community natin na merong mga na-achieve, not exactly na cheque, pwede yung mga cars, yung mga bahay nila, yan, pwede yung mga encashment nila, so pwede mo yung i-kopya, kukunin, i-grab mo sa kanila at pwede mong ma-share sa iyong timeline activities as transparency, proof of transparency. So yan ang gagawin natin sa ating mga timeline activities. Lastly, create a simple and doable system. Ano ba itong sistema? Ito po yung dapat na makita niya na gagawin niya. Kasi yung iba sa isipin, sasali ako dyan. Kaso lang, nandito ako sa malayong lugar. Wala ako sa Pilipinas. Paano ngayon after na sumali ako? Diba yun ang kanilang naisip. Pero pag meron kang ipinakitang doable system, naku po, mapipicture out niya, ito lang pala ang ginagawa sa business, kayang-kaya ko yan. So ito po yung doable system natin. Unang-una, instill talaga sa lahat ng members natin, sa lahat na sasali. Facebook marketing is using the 5-finger scales of network marketing. Diyan ka magpo-prospect, diyan ka invite, diyan ka magpe-present, diyan ka mag-close ng sale, diyan ka magpa-follow up. 5-finger scales. Gagamitin mo yan. Ibig sabihin, meron kang gagawin. Hindi pwedeng may Facebook account ka, maghihintay ka na lang
Diyan, kailangan nagagamit mo ang 5-finger scale sa ating Facebook marketing. Yan ang daily mode of operation mo. Yan, ibig sabihin, ang daily na gagawin mo, yung 5-finger skills. Tapos, pag meron ng sumaling prospects sa grupo nyo, dapat merong baliwan room. Ano yung baliwan room? Ito po sharing ng ideas. So, in one way or another, ito po yung tinatawag naming ABC rule. You act as an advisor. Yung baliwan room pala is magiging advisor, ikaw yung magiging bridge ang prospect mo or ang bagong recruit mo or ang bagong downline mo ang magiging client mo. So ipapasok mo sa baliwan room. Sa baliwan room, it might be ito yung group chat nyo, ito yung FB group nyo, GC. In short, GC ninyo. Ipa-member nyo sa or ipasok mo siya sa GC. Kasi dyan mismo, meron kayong napuput up na mga activities sa group chat nyo. So, pwede kayong magplano na meron kayong LCOP, meron kayong NECO, ECAP, ECPO, ZISOL, banding. So, di ba sa GC minsan, kahit ikaw na advisor, ikaw na bridge, hindi pa online, pero pag merong tanong, yung iyong prospect, no, or yung downline, new member nyo, di ba nasasagot na ng ibang members ng GC? O di ba maganda? Kaya pag marami siyang nakikita dyan at nababasa sa GC, yung mga bonding activities na isi-share, minsan may mga pictures na isi-share dyan, naku, baliwan, no? Mga achievements na isi-share dyan, yan ang baliwan room. Hindi lahat sa'yo nakikita niya sa members ng inyong GC, sa members ng inyong grupo, and sometimes sa ating community, pinupost dyan sa GC natin. So, importante yan. Ang GC as your baliwan room. So, after na meron kang group chat, then isali mo siya sa meeting room. Dito sa meeting room, it might be GC din or yung Zoom. Dapat meron kayong regular Zoom meetings, no? Kasi pag nasa ibang bansa, wala naman siyang way para makapunta sa ating mga BCO, sa mga branches at head office. Kaya sa Zoom meetings, doon niya po nakikilala yung mga uplines, yung mga coaches, mentors, and other members ng inyong grupo. So, pwedeng mag-take ng pictures doon sa Zoom, no? Pwede mo siya sabihin, mag-goal setting tayo sa Zoom natin, mag-brainstorming, sharing, or may mga planning kayo about meeting agenda, ano pa yung mga gandang mga activities na gagawin natin through Zoom para magkakilala tayo. So yan, meeting room yan. O di ba meron ng GC, meron pag Zoom, di ba busy-busy na siya. So in short, pag busy siya palagi na ginagawa yung business, the more yung excitement at enthusiasm na dadagdag sa kanya. So ang kailangan natin, yun na. Continuous exposure sa ating business, continuous exposure at continuous na sasali sa ating mga activities, hindi po nawawala po ang ating downline. So yun po ang kailangan natin. And lastly, kailangan i-instill pa rin yung 5-finger skills na dapat sila gagawa, no, yung daily mode of activities or operation nila. Prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. So, importante talaga. Memorize yung 5-finger skills na yan. So, yun po ang ating doable system. And I know marami sa atin dito yan na po ang ginagawa natin. No? Yung ating baliwan room, yung meeting room natin. And ito po yung daily mode of operation. So, pwede ngayon, araw-araw ginagawa ang 5-finger skill. So, dapat mag-set ka ng goal. Example, sa araw na ito, I should add prospects at least 30 to 50 people a day. Kaya yun po yung nangyayari sa mga hub, di ba? Yung sasabihin mo, bakit sila nagpupuyat? Kasi syempre, nasa ibang bansa po ang kanilang mga prospects, no? Kaya early morning sa atin, gabi po sa ibang bansa. Di ba? Pag gabi sa ibang bansa, katatapos lang ng trabaho, right time, mag-prospecting. Sa atin, madaling araw, kaya napupuyat po sila. Kasi it means numbers. It's a numbers game. The more people na i-add mo yung friends, the more ang pag-accept ng friend request mo. 'Di ba? Numbers game. Kaya paramihan lang. So dapat sa isang araw mag-hit ka ng target mo. Huwag naman isa, dalawa, tatlo, or 10. Very very small 'yan. Hindi yan masusubukan ang iyong patience. Kailangan 30 to 50 people a day. Or pag mas masipag ka, mas mahigit pa dyan ang pag-add mo ng friends. Then, send your video. Meron kasi iba, yung sila mismo, yung nagsasalita sa video, nire-record nila, tapos yun po ang sinishare nila, sinisend nila sa kanilang na add or na ka-chat na bagong friends. So, share your video to at least 10 people a day. So, example, sa 50 people na tao na inad mo, 20
ang accept ng iyong friend request. So sa 20 people na yan, kada araw dapat meron kang ma-add at least 20. So 10 people a day naman yung papadalhan mo ng marketing plan presentation mo kasi expected naman natin yung 10 tao na papadalhan mo ng marketing plan presentation na video, hindi naman lahat yan manonood, yung ibang busy-busy. So kahit isa, dalawa lang yung makakapanood, panalo ka pa rin. At least merong nakinig ng presentation mo, meron kang prospect na sasali. 'Di ba? Next, 1 to 2 daily Facebook posts. Since meron kang Facebook marketing business, kailangan everyday visible ka. So at least meron kang dalawang Facebook post a day. It might be activities mo, might be inspirational, it might be kalalabas mo lang ng bahay, nasa kotse ka, pinakita mo pa yung kotse mo na galing sa business na ito. O, di ba? Mga ganong post lang, no? Pero it simply shows that you are doing the business, visible ka. Then observe 12 to 16 hours per day for full time. 3 to 4 hours a day for part-time. Ibig sabihin, pag ito lang po yung ginagawa mo, yung business natin, you can spend 12 to 16 hours a day. Pwedeng, pwedeng gamitin yung five finger skills, pwedeng i-mix mo na yung online, offline mo. Or pag part-time ka, after work na lang, kaya 3 to 4 hours a day, no, sa part-time. So dapat nadidisiplina, kaya meron tayong numbers dito para sa goal setting natin, specific, measurable, di ba, attainable, realistic, time-bound. So yan, kaya may mga numbers kayong nakikita dyan. And ito, lastly, sabi ni Bill Gates, sabi niya, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. So bakit kami ngayon nag-i-encourage to do Facebook marketing, to do online? And sa ngayon, pwede mo namang ma-mix ang online and offline. Kasi ito ha, take away ko ito. We all know how powerful online marketing is. You can literally sell any product online. Di ba nakikita natin kahit sa TikTok lang, no? So lahat ng mga products diyan, especially yung products natin, no? Maraming mga, yung iba collagen lang. Sa atin, sobrang ganda yung mga products natin. So pwede mo talagang mabenta. And the time na yung may taong nag-message sa iyo pa, nabibili, prospect mo na yon. So if you're already running an offline business, sa mga nag-o-offline pa ha, you can reach even more customers by building a presence online. So if you're not willing to go online, people may never hear about you or your brand in the future. So yun po, kasi pag offline ka lang, kung sino lang yung malapit sa iyo dyan, yun lang ang nakakaalam sa ginagawa mo. 'Di ba? Example, andyan ka lang sa Laguna, edi yung mga taga Laguna lang, dyan ka lang umiikot. Pero pag online ka, imagine the whole world will know, no? Later on, kung ano yung opportunity na pinipresent mo sa kanila. So yun po ang kagandahan ng ating basic Facebook marketing. So okay ba? Okay ba? So thank you very much sa inyong lahat. And of course, sa mga nagsisimula pa lang, you can get in touch with your coaches, with your mentors, no, kung paano kayo makapag-umpisa ng business sa online, Facebook marketing, especially pag meron na silang copy-paste na system, especially pag meron na silang mga scripts, so you don't need to make your own. Kunin mo na lang po sa mga mentors and coaches ninyo ang mga script na yan para mas bilis na magagawa mo yung business. Ang gagawin mo na lang is to nourish. Pag sinasabing nourish, no, yung self mo about sa marketing plan natin, about sa products natin, at about sa mga events ng ating company para well knowledgeable ka. So once again, maraming salamat po sa inyo. So sa lahat na nandito ngayon, no, I wish you all the luck in doing our business. So God bless everyone. Ingat-ingat kayo dyan, yung mga nasa ibang bansa. Bye-bye!